could be the one you talk to when you're feeling down. I could be the one you run to when the moon hits. Ayan, welcome back po mga tuktok sa aking channel, Green Sunflower Vlog po ulit. Nandito po ulit tayo para mag-review ng aking tuktok, yung TVS King natin mga tuktok. So more than 1 year and 2 months to be specific na ang ating tuktok. So magre-review po tayo ngayon. Base doon sa previous na review natin, yung pagkabili ko, na-review ko, tapos yung mga disadvantage and advantage nung tuktok, then tapos yung drive, yung handling niya. So ngayon i-review natin mga katuktok kung ano na yung itsura ng ating tuktok ngayon, tapos ano yung mga accessories, modification na ginawa natin dito mga tuktok. So ngayon, let's started. So nandito na tayo sa ating TVS King 2022 model. So binili po natin ito September 2022. Ngayon almost 1 year and 2 months na po siya. So ito ngayon, so tinawas ko po ito para hindi ganong marumi tingnan sa camera, pero hindi natin winax, hindi natin pinag-tie block. So kung ano yung itsura niya, lalo na yung gulong, umpisa natin sa gulong. So since bago hanggang ngayon, ganyan pa rin yung itsura niya. So hindi pa tayo nagpapalit ng gulong. Ayan, pero makapal pa rin sa 1 year and 2 months. So more than 10 kilometers na yung tinakbo niya. So far, or as far as Lukban, yung Kamay ni Jesus, Tagaytay City, yung People's Park, yung ang napuntahan niya from Bicol. So nag long drive na tayo. So wala tayong napansin, nakakaiba o nasiraan tayo. Except sa mamaya sasabihin ko kung ano yung mga na-encounter natin. Pero hindi siya major problem. So far so good. Okay naman po sa ang ating TVS King. So ngayon ito ang ating TVS King. So ito yung unang modification na ginawa natin or accessories na dinagdag natin. Ito ang tawag na visor. And then mayroong bus type side mirror bracket. So pinalagay natin ito. Tapos yun, itong mas pinili natin na bilog na side mirror kasi pinalitan natin yung square type na side mirror kasi natatakpan na yung visibility na kaya pinalitan natin ng bilog. So para mas maliit siya, di ganong ma-compromise yung visibility dito sa gilid kasi ito, factor na to, malaki na yung side mirror dito. Although magandang tingnan pero nakakapikto ng visibility, so natatakpan minsan kapag umiikot o lumiliko. So kaya minsan nabubulaga ako. So far, okay naman siya mga katuktok, kaya nag-adjust na lang tayo dito sa bus type side mirror bracket. So ngayon, proceed tayo sa ikalawa nating accessories mga katuktok. Visor. So naglagay tayo ng top load or roof rack. So ito pinasadya natin, DIY tong roof rack natin, pero ito pinagawa natin yung visor. So ito roof rack, so inabot to na sa DIY, inabot to ng more or less 5,000 or 6,000 to be exact. Kasi para maprotektahan tong trapal. Then para maluwagan sa driver seat yung legroom natin or yung seat room, kaya itinaas natin yung reserve na gulong. So kung mapapansin ninyo mga katuktok, nandito na yung reserve na gulong, so hindi na siya gaanong sagabal dito sa loob kasi nakausli siya dyan, nakakaharang sa paa. So ginawa natin to ng box. So DIY ulit, rubber lang ito, in-square natin para naman makita yung nasa loob at maging secure din siya. Tinanggal natin, ipinalit natin dito yung mga pang diamond jack, tapos yung early warning device, and then iba pang mga tools. So para maging secure sila dyan. So pwede pa natin malagyan ng iba pang mga gamit. So dito tayo mga katuktok sa likod. Yung third na accessories na nilagay natin is ito. Itong camera, may nilalagyan natin to yung switch para hindi lang sa reverse magagamit. So kaso ang disadvantage nito mga katuktok, so nabili natin na camera may ilaw, so nagre-reflect siya dito. So mas maganda sana kung walang ilaw para naman di nagre-reflect dito, para kahit ganitong oras madilim, okay sana yung capture ng camera. Kaso dahil may ilaw siya, every time na i-on ko, nagre-reflect na dito, hindi na magagamit. So na-enjoy ko lang siya kapag mainit. So nakikita ko yung sa likod, pero kapag ganito makulimlim gabi,
hindi na magamit sa screen kasi ay hindi na magamit yung camera kasi yung screen nit doon sa screen nagba-blur na siya. So, yun po yung ating third accessories. So, proceed po tayo sa ating fourth accessories. So, speaking, ito, sa kabila ko mga tuktok, ito mga tuktok yung monitor ng reverse camera natin or rear view camera. So, mamaya papakita ko sa inyo yung kuha nito, yung disadvantage ng mailaw yung camera. Ito yung reason nilagyan natin dito ng magnetic holder. So, para kapag nagbabiyaya ko, kapag long drive, kapag di ko alam yung kalsada, so pwede ako mag-waste, dito ko lang nilalagay. So, easy to attach, easy to detach yung cellphone. Kung hindi man ako nag-waste, dito lang, bawa, nag-music ako sa cellphone through Bluetooth, maganda para hindi na tayo hawak ng cellphone, di rin naipit sa bulsa. So, tapos, yung next na accessories na nilagay natin is ito. So, as complain ko before, kasi kapag naka-signal light, di siya ganun napapansin, nakakalimutan kung naka-signal light kasi nakadim lang yung monitor niya dito, nakadim. So, nagpalagay tayo ng accessories para kitang-kita kapag naka-signal light or naka-hazard. So, hindi ko nakakalimutan siya kasi nagre-reflect dito sa windshield, tapos may kalinawan to, kaliwanagan. So, kaya medyo maganda siya. Yung USB, so, built-in na to dito, yung car charger natin, built-in. So, pinakita lang natin. Okay po, another accessories na nilagay po natin ito. Okay, so mabilisan na lang to. Mga organizer na kinabit natin, then mga bottle holder kabilaan. So, yan yung mga accessories na nilagay natin. So far wala na tayong ibang accessories except dito sa binalot natin yung leather ng upuan ng plastic. So, ang kagandahan nito para safe siya sa mga kalmot ng pusa, aso, at higit sa lahat. So, ma-preserve din yung leather para tumagal yung buhay niya. Another accessories, ito po yung DIY natin na trapal. Hindi ko na i-demo. So, kung paano ibaba, pwede nyo naman tingnan sa yung itong trapal. So, very useful ito lang kapag maulan. So, safe na safe tayo dito. At kapag ipapark yung sasakyan, pwede natin ibaba ito para secure sa loob. At saka ito po, ito yung kagandahan pala, makakalimutan ko pa ito. Ito yung additional accessories na nilagay natin. Ito ay high and low or fast light switch. So, nilagay natin to dito kasi nahirapan tayo mag-fast light kasi kakaiba yung switch ng headlight niya. So, dadaan pa sa park light bago mag-park, tapos mag-high ka pa. So, ipalagay tayo para isaan lang na pindot, so nag-blink na siya. So, yan mga katoktok. So far, wala na tayong ibang accessories na nilagay except na lang yung mga sticker sa loob at labas. Yun yung mga accessories na nailagay natin. Yung third brake light natin, kulay pula, so umiilaw lang siya kapag nagbe-brake. So yan mga tuktok, so nakalimutan kong banggitin kanina yung third brake light natin. So ngayon, punta na tayo dun sa issues ng ating TVS King. So nung nagpunta tayo ng Tagaytay, wala naman tayo na-encounter na kakaiba, except na lang dito yung side light, nabanggit ko rin to sa vlog ko na medyo nasusunog yung reflector kasi yung part bulb sumayad siya dyan sa parang silver o sa reflector. So DIY na natin, okay na siya, hindi na siya nasayad kasi fix na siya. Siguro nag-loose lang siya. So kaso ang disadvantage, medyo nag-guard yung salamin. Hindi ko alam kung paano yan makiklear. So anyway, okay naman yung ilaw niya sa gabi. Goods naman siya. Ayan, dito tayo mga tuktok sa likod. So buksan natin yung engine bay. Isa sa mga issue ng TVS King. So simula pagkabili ko nito, September, so mga around June, so bumigay na yung tawag nito, yung fuel pump niya. So almost 9 months siya. So bumigay na yung fuel pump. So napansin ko lang, yung unang pagparamdam ng fuel pump is nag-refuel ako sa gas station, then pinatay ko. Tapos after ma-refuelan, tinurn on ko, hindi na siya nag-turn on. So tinry ko, grab start, electric start, di na siya umandar. So until
nakapahinga siya ng mga 1 hour, umandar mo siya ulit. Although, 4 months na to ang tinitest natin, nasira yung fuel pump. So, ginagamit pa rin natin yung itong tuktok kasi hindi naman siya tumitirik kapag umaandar na siya. Yun nga lang, iwasan natin na mamatayan tayo sa kalsada or magkamali tayo sa clutch. Kasi kapag nagkamali tayo, mamamatay, hindi na siya andar talaga. At sigurado itutulak mo na siya pagilid kasi hindi na siya start. Mag-restart siya ulit after 1 hour or more than 1 hour. So, sabi kapag lumamig na yung makina or yung itong tank. Siguro na absorb ng tanke yung init ng makina kaya siguro na mas madaling uminit o mas napipressure yung fuel pump. Maybe this November, baka mapalitan natin itong fuel pump para naman kahit dito nakakatipid sa gasolina. Although kailangan natin patayin yung makina, hindi natin pinapatay kasi nga pag pinatay natin, hindi na tayo makakaalis ng dali-dali. Ibig sabihin, magpapahinga naman tayo ng more than 1 hour. Paano na lang kung mainit. So yan, nandito po yung fuel pump niya. Ang ginagawa natin para masigurado natin na fuel pump nga is ito, inugot ko to. Tapos tinuturn on ko yung susi. Yan, kapag wala nalabas, fuel pump na siya. So, hindi ko na elaborate kasi meron naman po ako dyan vlog. Tingnan nyo na lang po sa vlog ko yung regarding sa fuel pump issue. So anyway, so baka sakaling dumating na yung pyesa ng fuel pump, sana mapalitan na to para goods na ulit para hindi na tayo, para makapag long drive naman tayo lalo na ngayong December. So kasi nakakatakot mag long drive kasi kapag namatayan tayo bigla sa kalsada or sa traffic, nakakaya naman, tutulak tayo kabago-bagong sasakyan. So, wala nang ibang nasira yung headlight, yung park light na medyo natunaw, tapos yung fuel pump. So, good naman siya, okay naman siya sa akyatan, okay naman siya dalhin sa long drive, walang problema, maganda dalhin, mabilis, malakas sa akyat. Yung mga may TVS din dyan na kakabili lang, huwag kayong or balak bumili, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kasi sabi ng mga technician ng TVS din, mayroon kasing production ng fuel pump na medyo sablay yung pagkakagawa. So ngayon, yun ang kinikater ng mga technician ng TVS King na ino-observe nila yung mga bagong bili ng TVS King para mayroon sila na-produce na medyo mahina yung quality ng fuel pump. So sabi nila, isa daw, maaring yung mga 2022 model ay may mga nalagyan ng ganong fuel pump. So iwinawarranty naman nila yon at pinapalitan nila ng original na fuel pump. So sana ma-work out natin. So shout out din sa Lackwheel Tagbilaran kasi sila yung tumutulong sa akin regarding sa fuel pump issue nito at na-encounter natin sila kasi kumukuha tayo ng second opinion sa group and then hanggang sa napadpad ako sa Lackwheel Tagbilaran. So very approachable naman yung mahawak ng Facebook nila, ng Messenger, and then of course yung management at yung technician din. So ngayon, kapag may mga problema ako dito, minsan doon ako natanong. Kapag may mga pyesa, doon din ako tumatanong kung magkano yung presyo. Although yung gagawa dapat nito, aftermarket issue, yung dealer ko dito sa Bicol, pero walang pag-asa dito. Wala akong nakuha ng magandang kasagutan. Kahit na-raise ko na itong issue na to regarding sa fuel pump. So anyway, kung sakaling mapalitan man yung fuel pump ko, mga katok-tok, so baka dito rin palitan. Dito pupunta yung mga technician sa Bicol kasi meron pa open dito na 3S. So baka dito na to ayusin. So anyway, yun lang mga katok-tok ang ating review sa ating TVS King for 1 year and 2 months na tuk-tok natin. So nakita nyo naman kung ano yung itsura niya. Pero pwede ko naman sa inyo pasilip yung loob regarding sa mga sinasabi nilang kalawang. So, pwede pakita nyo, pwede ka naman itong tanggalin, hindi naman okay naman siya. Ayan. So,
Although mayroon pa rin mga kalawang pero hindi karamihan. So ang technique lang natin dito ay tinatanggal ko to kapag basa talaga para hindi siya kalawangin at para matuyo, mahanginan. So kung anong dito, ganun din sa kabila. Kaya hindi ko natanggalin yung mga rubber niya. Ito lang naman yung mas gabing kalawang. So although sa iba, wala na. Hindi gaanong makalawang at walang gaanong kalawang. So yan mga tok-tok. Thank you for watching. Maraming salamat. So sana panoorin niyo po itong aking review for 1 year and 2 months sa ating TVS King. Thank you. Bye-bye! I could be the one you talk to when you're feeling down. I could be the one you run to when the moon hits the ground. I can say what I'm feeling, but the words just don't come out. If you ever feel lonely, girl, just know I'll come around. 'Cause I've tried